Magandang umaga, New Zealander at saka mga Pilipino dito sa buong mundo. Pag-usapan lang natin ngayon ang paksa na yung mga tao nag-lose sila ng desisyon dahil doon sa maling akala nila na yung New Zealand maganda. So medyo magulo natin titingnan kasi bawi-bawi ito ang desisyon kung bakit ang iba gustong pumapasok pero mayroong kasing mga panahon na hindi magparehas yung ano. Ngayon, lalo na sa pagdating ng recruitment, puro talaga positive ang kwentada ng tao. So ngayon, para ang mangyayari dito, maintindihan bago magpunta dito sa New Zealand. Lalo na doon sa ibang deeper nagkaibang bansa, pinanggalingan. So ito, mag-umpisa tayo. Bago ka magpunta ng New Zealand, may tinatawag kasi yan na nagre-recruit. Kaya ka nakapunta rito. Tapos, pag-usapan muna natin yung interest ng bawat tao at interest versus at saka pangangailangan. Ganito to. Yung mga naghikayat ng tao papunta rito, tinatawag yan na hindi yan makatao ang iba. Ang karamihan dyan, makapira. Gustong magkapira pero hindi makatao. Pero kasi hindi nila sasabihin yung iba ng negative side, puro positive. Kasi ang mga vlogger dito sa New Zealand, kung magkwento sila, 300,000 daw, isang buwan. So isipin mo, 300,000, 3 buwan ka lang, milyonis ka na. So kaya yung iba, magandang trabahong pinanggalingan, iniiwanan. So dito, ipaintindi natin lahat. Una, makinig kayo, mga OFWs, Pilipino, kung saan man dito sa ano. Bago ka pumunta dito sa New Zealand, may gastusin ka. So ngayon, hindi ka magastos. Unang-una, ang kontrata dito sa New Zealand, kapag pumasok ka dito, normal is 40 hours. Kung 40 hours ang ibibigay sa iyo na weekly, tapos sumasahod naman yan, kasi ang rate yan, 27, 28, mga 29, 30. Depende sa scale. Sabihin natin, huwag tayo sa 27, huwag tayo sa 30. Kasi sabihin logi, makita tayo sa gitna sa 28. Parehas, di ba? So, purahin natin ito. So, ngayon, ang mangyayari nito, ang 40 hours kasi na yan, para to sa mga vlogger na sabing malaki daw sahod, 300,000. Ang 40 hours na yan, magre-rate ka yan ng mga $900 kapag nag-ano ka ng 28. 40 hours na yan, computation yan. 900. Sabihin nyo, hindi ko maniniwala. Ganito ako eh. Di ba? Employer ako, tapos worker ako. Ganito. Kaya, naramdaman ko yung worker, naramdaman ko rin yung employer. Kung ano yung ano, hindi ako nagkukumbinsi. So, ang 40 hours mo, kikita ka ng 900. Bawas na yan sa tax. After tax na yan, 900. So ngayon, kwikwintahin natin ngayon itong 900 mo. Kasi ito ngayon yung bawasan ng lahat ng magagastos mo sa isang linggo. Kasi ito ang kwintada 40 hours. Ito yung pinaka-normal, basic dito kumbaga na makukuha mo sa isang linggo 40 hours. Sa totoo lang yung iba nag-list pa dito 30. Tapos yung iba naman na nagsobra, pero huwag natin naman yung sobra kasi hindi yan sigurado. Yeah. So 900 tayo. Bawas na tong 900 ng tax kasi halos umabot kang sahod mo dito ng mga 1.3 kapag before tax. So dahil na after tax na to, so ito na to, unang ano natin, tax. So paid na to. 900. So dito na tayo ngayon, mag-umpisa sa 900 mo $900. Yung $900 mo, aabot yan siya ng mga 27,000 to 28 pesos. So $900. Kwentahin natin ngayon yung house. Kasi hindi mo pwede na titira ka dito sa lansangan. Kailangan mo dito na magbayad ka ng bahay. Ang bahay dito, 150, 160, 170, 180, 200. Yun yung depende sa room na papasokan mo. Pero wag natin lakihan kasi baka sabihin nyo sobra-sobra yung kwintada. Baka mababas tayo kumbaga ng ibang mga vlogger na sinabing sobra mo kasi pinapamahal ang bayaran kaya nag-shortage. Dito lang tayo sa mababa 150, 160, 170, 180, 200. Yun ang normal. Pero wag tayo doon sa 150 tayo mga bro. 150 sa bahay. Ito yun. So itong 900 mo, bawasan ng 150, ang natitira dito, 750. Tama? 750. 750. So, i-check natin yung bahay. Hindi ka pwede makaka-escape dito sa bahay kasi hindi ka pwedeng tumira sa New Zealand na walang bahay.
Normal talaga yun, may kwarto ka. Kaya huwag nyo sabihin na hindi ko alam. Trabahador ako, construction worker, welder, fabricator, karpintero, kung ano na lang, tingnan mo yung mga gamit ko. Kung gusto nyo, pakaratan ko kayo ng barina. Ganito. So, feel na feel ko yan. Kaya alam ko. Kaya ang mga recruiter, hindi alam ang feeling ng worker kung paano sila nabiktima. Oh. Ngayon, tapos na tayo sa bahay. 150. Natira natin sa 750. Ngayon, okay na yung bahay. Hindi ka rin pwede magtrabaho dito sa New Zealand na maglakad ka. Kailangan individual may sasakyan. Ngayon yung sasakyan, ilagay natin yung sasakyan. Magkakaiba ang presyo pa rin ng sasakyan. May $100, may 120, may 130, may 150. Nagdepende pa rin sa sasakyan. Kung may maganda, may pangit, may koloro, may bulok. So huwag tayo maglagay sa pinakamaganda, huwag tayo maglagay sa pinakamapangit. So makita tayo sa sasakyan dito, 130. Di ba? 130 ang sasakyan. Awik kasi ang bayaran dito. Yung 750 mo, bawasan ng sasakyan 130, magkano na lang ito? Magkano to? Ta. 620. Oh, 130. 130. Sandali ha. Kasi bubuwag ko sa pitada eh. 130. Oh, 0, 0. 5, 3, 2, 7. Oh, 6. 620. Oh, 620. Ang natira mo. So, bayad yung sasakyan. Okay. Ngayon, 620 ha, size 20. New Zealand dollar ito. Hindi pa tayo tapos kasi ang sasakyan, hindi man yung tatakbo kung sasakyan lang. Kailangan mo maglagay dito ng gasolina. Yeah, right. Sa loob ng isang linggo, maggasolina ka dito, pinakatipid mo 50, 100. Oh, ngayon, sabi ng iba, 50, sabi ng iba, 70, sabi ng iba, 100. Hindi ako papayag doon kasi iniiwasan ko ang baser na sumusubra ko. Bigyan natin ito ng 50 petrol. Okay. Ngayon, yun yung kukonsumuhin mo papunta sa trabaho, $50. Ibawas natin dito sa 620. Ang matira nito is 570. Okay, 570. Okay, tama yan. Kaya mag-comment kayo dito kasi para sasagutin natin yung iba nating ibang gusto nyong tanong na hindi ko nasama dito. So, big na tong petrol kasi nagbayad ka na. Kasunod natin na yan, ang sasakyan, may insurance yan. Tatakbo yan ng $20 kasi $20 tapos sabihin natin yung life insurance mo kasi kasama ka na, isama na natin dito kasi kung ma-aksidente ka. Kaya kung bayaran mo yung car insurance, ang ano kasi ng car insurance, kung makabangga ka o mabunggo ka o anong ano mo, wala kang pambayad sa mabunggo mong sasakyan. Ang insurance ang magpapagawa, hindi ikaw kasi hindi mo kakayanin. Magdideduct lang yung insurance doon sa sahod mo ng tag $20 a week. So ngayon, bawasan itong 570 ng insurance plus life insurance mo rin, lagay natin $30. Oh, so ngayon, ang nangyayari ngayon, yung 570 minus ng 30, so ito na to, ano na to? 540. Okay. Dahil kasi 20 yung, tama ba? 20 yung car insurance, tapos yung life 30, so ano na to, lumalabas dito, 520 na lang to. 520. O, pinagsama na natin yung life insurance. 520 na to. So, hindi pa tayo natatapos nito. Tudasin na natin itong insurance. Life at saka car. Bayad na to lahat dito. Tanong, 520 yung natira sa'yo. Hindi pa rin tayo tapos. Kasi ang laki ng ano. Kalahati pa tayo. Huwag mong sabihin na hindi ka kakain sa isang taon dito sa New Zealand. Pag isang taon dito sa New Zealand, magkano bang gagastusin mo? Kaya mo busin yung 100. Isang taon. So ngayon, bawasan natin yung 520 mo ng 100 para sa food, bigas at saka ulam. Lahat na yun. Ricardo, nagsama na yun doon. 520, nagiging 420 na ito. Di ba? 420 na. So, tirahin na natin to. Kasi wala na to sa listahan. Ngayon, 420 ang natira. Para malaking bagay na rin ito sa mga OFW na hinahanapan ng mga asawa ng income. Kasi akala siguro nila may mga babae yung mga OFW dito na yun yung nagdurusa na paray kakatawagan sa anyong ano, ang laki ng kinikita, kahit hindi ka magpadala, i-share ninyo ito sa mga asawa ninyo. Kasi ito yung totoo. Ngayon, 420 na lang ha, hanggang sa foods pa tayo.
Paano yung habits at saka bisyo mo? Kung ikaw maninigarilyo, ang isang kahan ng sigarilyo dito, 30. Di ba? Ngayon, sa palagay mo ba, sa usapan ng normal ng karamihan, ang isang tao umuubos ng 1, 2, 3 pakete sa isang linggo. Pero wag tayo, kasi kapag tatlong kahan ang ubusin mo sa isang linggo, 90 na to. Mahal na. So, ibigay natin ang isang kahalang ang ubusin mo sa isang linggo. Tipid yun. So, bawasan ito ng 30. Ang 420 na yan, magiging 390 na. Diba? 390. Pero hindi tayo lumaki ng bawas. Paano kung masobra ka, hindi mo masusunod yung tipid? Ibig sabihin, bababa ka dito. Magiging 350 na lang to. So, 390. So, makuha na natin yung sigarilyo mo. Ngayon, plus naman kung uminom ka sa isang linggo. Kasi nakikita nyo naman dito, may tagay dito. Huwag mong sabihin yung asawa mo, nakikiinom lang palagi. Makakarinig. Bigyan niya ng isang buti ngayon. Kasunod na linggo, pangatlong linggo yan, pagsasabihan na yung asawa mo ng hindi maganda, na lang sa tagay, hindi bumibili. Di ba? Gusto mo yung So, ibig sabihin, magambag siya. Sa isang linggo, kailangan ka magpakawala ng pira. Kasi ang beer binibili, 50. Di ba? Beer. Isang tipid yun. Bawasan natin yung 390 mo. Minus 50. Ang lalabas doon, 340. 340. 340. Oh. 340. Kasama na itong alak, pero tipid pa rin yan. Internet at saka mobile, cellphone, at saka yung internet na ginagamit habang kausap mo yung pamilya mo, yung asawa mo, kahit sa trabaho ka. Internet yan ang cellphone mo, hindi sa bahay mo na tinitirhan. Ibig sabihin, panibagong gastos yan. So magkano? Sabihin na lang natin yung cellphone at saka internet mo. Ilagay natin dito, kasama cellphone, 40. Diba? Ilagay natin dito, kasama cellphone, 40. Kasi cellphone, binayaran mo yun, nakalun yun. Tapos yung mga yung internet. So, ang matira dito, 300. 300 na lang. So, kuha na natin yung internet at saka load niya. Yung load, kumbaga. So, ngayon, sa 300 na natira, pwede magiging okay na to, pwede rin bababa pa to. Kasi alam mo kung anong mababawas dito. Yung kanina, yung petrol ng car mo, budget na 50 para sa trabaho lang ito. Maubos mo tong 50 para umuwi ka matapos ang isang linggo. 50 ang ginagastos mo. Ang behavior ng Pilipino, pumunta sa dagat, nag-fishing. So, ibig sabihin, itong petrol niya, kasi yun dapat mapunta sa trabaho, bumili na naman to ng gasolina para doon sa fishing. So, sabihin natin 50. Di ba? Tapos, bibili siya ng pain sa pamingwit, kahit maghiram na lang siya ng pamingwit. Kasi, ang hirap na palabasin Maghiram na lang siya ng pamingwit. Pero itong gasolina, hindi niya pwedeng mahiram. Kasi bibilhin. Yung pain, binibili rin. 50 yung gasolina, yung pain 30. Ibig sabihin, 80. Itong 300 niya rito, bawasan to ng 80. Ang matira nito, 220. 220. Okay? Ngayon, ipadala mo itong dalawang daan sa pamilya mo. Ito, 200. Magkano ang natira sa'yo? 20. 20. Tapos, sasabihin pa ninyo, yung asawa ninyo, malaki ang gasto, malaki ang ganito. Kaya, hanggang dito lang yung kwintada natin, pero, dito sa vlog na to, magko-comment kayo dito para sagutin ko yung iba sa text, sa message. Ito ang dito, na pinakamalinaw na kwintada para sa normal hours 40, walang sobra, walang kasi nainis ako doon sa mga nagbablog na $300 ang isang buwan nila. O 300,000, 400,000, ganito. Sus, makakalula naman. Ako nga, dito, daming mga trabaho ko, hindi ako mayroon naman pero hindi ganon kalaki. Lalo na yung mga nag-iisa lang dito, ng mga OFW. Dala ko na nga dito yung pamilya ko So, yun ang dito. Kaya, kung mag-comment kayo, para masupalpal yung mga vlogger na viewer lang ang kinukuha, para sila tapos yung ibang mga tao na andun sa ibang bansa, maganda naman yung trabaho ninyo dyan, kumikita kayo dyan, mag-isip muna kayo ng multiple times bago kayo magdesisyon. So, iba-iba naman dito sa New Zealand, yung iba kumikita naman ng pero, kung kayong mga baguhan, wala pa kayong racket na dadaan talaga kayo rito sa pagdurusa. Kung katulad sa akin, hindi sa maka-adjust ako.
Kasi tumagal na rin ako, tapos nagrakit-rakit ako ng ano, kaya ayaw ko na pumasok sa kumpanya. Kaya ganito ang kwintada. $200 ipapadala sa'yo. Magkano ang $200? 7,000 pesos. Magkano ang natira sa asawa mo? 20 na lang, $20. Ipalit niya yan sa piso, 700 pesos. Yung sa'yo, 7,000 pesos. Tapos galit pa kayo dito sa asawa ninyo na kaunti lang yung padala. Si Timmy lang, sa New Zealand ka. So, kwintahin mo to. Kasi yung asawa mo hindi dito makaka-skip. Kaya yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Tapos, kung halimbawa mayroon kayong comment, ilagay nyo, tapos mag-reply ako. So, ito yung si Bay. Kailangan to ni Bay. Kailangan to ni Bay. Ito yung ano ni Bay, mga gamit. Ito si Bay, Walang battery. Wala. Lubat. Walang battery. Okay na. Kaya, oh. Wala na nag-under ba eh. Wala na battery na eh. Ana. Oh. Bayad na kapon. Kaya yun lang yung sabihin ninyo doon sa kanila na pakinggan nyo muna yung vlog ni Bay bago kayo papasok ng New Zealand. Kasi yung iba, personal interest lamang. Tapos hindi nila sinasabi yung mga bayaran, yung kabuang kwintada. Kaya yung iba nagsisi. Ngayon, i-share ninyo doon sa kamag-anak ninyo, sa kapamilya ninyo, na huwag kayo papasok ng alanganin. Kasi baka maibinta yung kalabaw. Madadali pa yung kalabaw. Alam nyo, pasensya na kayo, nakapagsabi ako ng ganito, feel ko kasi, trabahador ako eh. Sabi ko nga sa inyo, nanggaling ako sa karpintero at sa ceiling fixer. Ngayon, nagiging employer ako, may company ako, accredited ako. Ibig sabihin, alam na alam ko, simula sa zero hanggang doon sa ano. Kaya kailangan ko rin to i-notice doon sa iba, kasi baka makumbinsi sila o kaya maniniwala doon sa mga lalo na doon sa mga nagtatawag na dito kayo sa tapos sa agency sa Pilipinas, siguraduhin niyo muna kung saan man kayo para hindi malanganin. Kasi ang iniisip ko, hindi makapira, ako makatao. Yun yung atake natin. Ang kailangan natin isip ang tao. Sige, yun lang yung sasabihin ko. Pakishare na lang ninyo doon sa mga katropa ninyong mga nais magpunta rito. Tapos mga pamilya ninyo para malalaman muna bago tutuloy. Okay? Bye-bye!